Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang bata na nasa labas ng malawak na lupain, naglalaro ito at biglang sumigaw. Sinigaw nito ang pangalang Megan. Tumakbo siya sa loob ng kanilang bahay para gisingin ang kanyang ama na natutulog. Sinabi ng bata na nawawala si Megan kaya binuhat siya ng kanyang tatay sa labas at hinanap nila ito. Tiningnan ng anak niya si Megan sa kanyang bahay. Gumapang siya doon pero hindi niya nakita si Megan kaya hinanap nila si Megan sa kakahuyan. Tinatawag nila ang pangalan nito pero walang Megang lumalapit. Kaya pumasok na lamang sila sa loob ng bahay at ginising nila ang ina ng bata. Inalog nila ang kama nito hanggang sa magising siya, pagkatapos ay bumangon na ang ina niya at naghanda na ng pagkain para sa umagahan. Nagluto ang ina ng kakainin nila at ang kinain naman ng kanyang anak ay ang cereal pagkatapos ay binihisan na ito ng ina niya ng damit at sumakay na sila ng sasakyan at umalis na papunta sa eskwelahan. Pero bago umalis ang mag-ina ay sinabihan ito ng kanyang asawa na mag-seatbelt. Umalis na sila, nakarating na sa eskwelahan si Cindy. Nagpa-print siya ng litrato ng kanilang aso. Nakalibre siya sa bayarin dahil mabait ang may-ari ng printer. Habang ang asawa naman niya ay nagtatrabaho sa isang bahay at nagpipintura. Habang pauwi na si Cindy, nagmamaneho siya at kumakain ng burger. May nakita siyang aso sa tabi ng daan. Pamilyar sa kanya ang aso kaya napahinto siya para tingnan ito at ito ang aso nila na nawawala. Dinala ito ni Cindy sa veterinary. Pagkatapos ay pumunta sa eskwelahan para mapanood ang kanyang anak na nagpe-perform. Sinabi ni Cindy sa asawa niya ang nangyari at napaiyak ito. Natapos na ang performance ng kanilang anak at sumakay na silang pamilya sa loob ng sasakyan. Nag-make up si Cindy para hindi mahalata ng kanyang anak na umiyak siya at saka sila umalis at pumunta sa kanilang lolo. Sinalubong ito ng kanilang anak at niyakap. Nagpaalam naman ang anak niya sa tatay at sa nanay niya dahil doon muna mananatili ang anak nila sa bahay ng lolo niya. Pumunta sa isang job interview ang tatay niya at natanggap ito. Nagbubuhat sila ng mga nakabox na gamit at pinapasok sa loob ng truck. Mabibigat ang box na iyon. Naglilinis din siya ng mga maduduming mga bahay. Nasa biyahe na ang truck nila at may nakita si Dian ng mga magagandang tanawin. Nakarating na sila sa isang bahay at pinasok na nila ang mga gamit at inayos ito. Isang matandang lalaki ang nakatira sa inayos nilang bahay. Pinakita ni Dian ang mga gamit na kanilang nilagay. Nag-usap sila ng matandang lalaki. Pinakita niya rin ang mga litrato at nakipag-shake hands sa matandang lalaki at saka umalis. Nilibing na ni Dian ang aso nila. Umiyak at nagdalamhati sila sa pagkawala ng aso nila at pinagaan naman ng loob nito ang asawa niya. Pinapanood nila ang mga lumang video ng aso nila sa telebisyon. Naiiyak pa din si Dian sa napapanood niya. Tumayo siya at may tinawagan sa telepono. Naglilinis naman si Cindy ng mga kalat nila. Pinagdesisyon ni Dian si Cindy dahil gusto ni Dian na magbakasyon sila sa isang hotel. Namalengke na sila sa isang store. Kinuha ni Cindy ang cart para may paglagyan siya ng mga binili niya. Nagulat si Cindy dahil nakita niya si Bobby. Nagkamustahan silang dalawa at masayang nag-usap. Umalis na si Cindy sa store at nagmamadaling ilagay ang pinamili sa loob ng sasakyan. Habang nasa biyahe silang dalawa ay napansin ni Dian na iba ang mukha ni Cindy kaya tinanong niya ito at sinabi ni Cindy na nakita niya si Bobby sa loob ng store at nag-usap sila. Sinabi ni Dian na bakit ngayon lang ito sinabi ni Cindy, nagalit si Dian. Nagpunta si Cindy sa isang gym at may kinitang lalaki. Nakipaghalikan siya dito at niyaya siya ng lalaki na makipagtahalik sa kanya pero sinabi ni Cindy na hindi pwede dahil pupunta pa siya sa bahay ng kanyang lola. Umalis na si Cindy at pumunta sa bahay ng lola niya. Nakarating na siya sa bahay ng lola niya at tinulak niya ito gamit ang wheelchair at kinagabihan ay nagkaroon ng isang salo-salo at nagalit si Dian at umalis ito. Kinabukasan ay nagpunta si Cindy sa bahay ng lalaki at nakipagtahalik. Pagkatapos ay pumunta si Cindy sa bahay ng lola niya para bihisan ito at alagaan. Pinahiga niya ito sa kama at binasahan ng libro, binuksan ang bintana at nagulat siya nang makita niya si Dian. Sinarado ni Cindy ang pinto pero kinatok ito ni Dian at nag-usap sila. Binigay ni Dian ang number niya kay Cindy at umalis na ito. Kinagabihan ay nakarating na si Dian at Cindy sa hotel na binuok nila. Chinek agad ni Cindy ang mga lutuan. Ang ganda ng lugar na kanilang napili. Tinawagan nila ang kanilang anak para kamustahin ito pagkatapos ay naligo na si Cindy pinapanood naman ito ni Dian pagkatapos ay sumabay na din si Dian sa pagligo. Pagkatapos nila maligo ay nagtapon ng basura si Dian sa labas at nagpapatuyo naman ng buhok si Cindy. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng sayaw habang may hawak na baso ng kape. Pinatry ni Dian ang sigarilyo kay Cindy at niyakap niya ito at nagsayaw sila. Kina.
Umagahan ay sinundo ni Cindy ang kanyang lola at tinutulak ito sa wheelchair habang pauwi sila. Nakita sila ni Dian at may dala itong bulaklak at hindi ito pinansin ni Cindy. Binalikan ni Dian ang hospital kung saan nagpapa-check up ang lola ni Cindy. Nagbabakasali siyang nandun si Cindy. Isang araw ay naglabas ng saloobin si Dian sa kanyang workmate. Nag-usap sila. Pinuntahan ito ni Dian sa room kung nasaan ang lola ni Cindy. Sumakay si Cindy sa bus at nakita ito ni Dian at tinabihan. Nag-usap sila at may hinahanap na tao si Dian. May pinakita si Dian na pocket necklace na may litrato. Bumaba sila sa bus at naglibot-libot sa paligid. Nakakita sila ng tindahan na may magagarang mga damit. Nagpatugtog si Dian ng gitara at sumayaw naman si Cindy. Iyon ay isa lamang sa mga ala-ala nila ng kabataan pa nila. Nag-uusap si Dian at Cindy tungkol sa mga pangarap nila na hindi nila naituloy. Nakipag-wrestling si Cindy at si Dian. Naitumba ni Cindy si Dian sa kama. Masaya silang dalawa. Pumunta si Dian sa comfort room para umihi. Natumba si Dian at sumigaw at nanghingi siya ng tulong kay Cindy. Pumunta naman agad doon si Cindy at tinulungan. Nagtahlik silang dalawa at hindi pumayag si Cindy at nagalit si Dian. Tumayo si Cindy at sinaraduhan ng pinto si Dian. Nagmamakaawang si Dian na buksan ang pinto. Naalala na naman ni Dian ang mga nagawa nila noong kabataan pa nila. Naglalakad sila ng patalikod sa tabi ng kalsada at natumba. Sumakay sila ng taxi at nagalit ang taxi driver dahil naghahalikan sila sa likod ng taxi. Nagtahalik sila at nabuntis si Cindy. Nag-pregnancy test si Cindy at dito niya nalaman na totoong buntis siya. Nakipagkita si Cindy kay Dian at hinalikan niya ito. Tinanong ni Dian kung bakit malungkot ito pero hindi sinabi ni Cindy ang dahilan. Habang naglalakad sila sa isang tulay ay biglang umakyat si Dian sa bakod at nagtangkang magpakamatay. Sinabi na ni Cindy kay Dian ang totoo. Buntis siya at hindi makapaniwala si Dian na totoo yun, kaya hindi nila alam ang gagawin at nag-walk out si Cindy at pinagsusuntok naman ni Dian ang screen ng bakod. Nagpunta sila sa isang doktor para magpa-check up at sinamahan naman siya ni Dian. Natapos na ang check up ni Cindy at lumabas na sila ng clinic. Naiyak si Cindy at niyakap naman ito ni Dian. Sumakay sila ng bus at patuloy na niyakap ito ni Dian hanggang sa gumaan ang pakiramdam nito. Nagising na si Cindy mula sa pagkakatulog dahil nagring ang telepono nito. May tumatawag sa kanya. Nag-prepare na ito, nag-toothbrush siya, at nagbihis ng damit at saka dahan-dahang umalis ng hotel. Nakita niyang tulog sa sahig si Dian. Nakaalis na si Cindy. Nagising sa ring ng telepono si Dian at hinahanap niya si Cindy. Tumayo na si Dian at napansin niya na wala na si Cindy at ang mga gamit nito. May nakita si Dian na sulat. Sinubukan niyang tawagan si Cindy pero hindi niya ito makontak. Naglasing si Dian. Nakarating na si Cindy sa bahay ng kanyang lola. Umakyat ito sa kwarto niya at humiga at sinagot ang mga tumawag sa kanya sa fax machine. May narinig na di kaaya-aya si Cindy kaya tinawagan ni Cindy ang number na iyon. Binugbog si Dian ng mga kakilala ni Cindy. Natumba si Dian at hindi na makalaban dahil pagod na ito sa trabaho niya. Puno ng dugo ang mukha ni Dian. Patuloy pa din sa pagriring ang telepono. Kinuha na ito ni Dian at walang sumasagot. Pumasok na sa trabaho si Cindy at pinuntahan naman ni Dian ito. Inabutan ito ni Dian sa trabaho niya at pinasama sa kanya. Sinubukan ni Dian na makipag-usap kay Cindy pero hindi sila magkaintindihan. Binigay ni Cindy ang susi ng kotse at tinanong niya kung kaya ba nitong makapag-drive. Sinabi ni Dian na kaya naman niya at pinapauwi na ito ni Cindy. Pumasok na si Cindy sa loob ng building at sinundan naman ito ni Dian at nagtalo sila. Nagwala sa loob si Dian at tinumba ang mga makita niya. Inawat sila ng magtao sa loob. Isang lalaki ang dumating at sinuntok ito ni Dian at natumba siya. Sinuntok naman siya ni Cindy sa mukha at galit na galit ito. Lumabas na sila at tinapon ni Dian ang kanilang wedding ring at pinaandar naman ni Cindy ang sasakyan. Sumakay na si Dian pero bumaba agad ito para hanapin ang wedding ring nila na tinapon niya. Isang alaala na naman ang ipinakita. Nagpunta si Dian sa bahay nila Cindy at may dala itong bulaklak. Nag-doorbell siya at pinapasok naman ito ng tatay ni Cindy. Ginabi na doon si Dian at doon na din siya naghapunan. Pagkatapos ay umakyat sila sa taas, nagpunta sa kwarto ni Cindy at nagtahlik sila. May pinakitang CD si Dian kay Cindy. Isa iyong kanta. Pinatugtog ito ni Cindy at habang pinapakinggan nila iyon ay nagtahlik sila. Ito ay base sa mga alala nilang dalawa. Nakarating na sila sa bahay ng kanilang lolo at sinalubong siya ng kanyang anak. Niyakap nito si Cindy at si Dian. Nasa labas ang lolo ng kanilang anak at tinanong kung ano ang mali at kung okay lang ba si Cindy. Pumasok sa loob si Cindy at sinundan naman siya ni Dian.
Nilock ni Dian ang pinto at nagalit ang lolo ni Cindy. Nagpunta sa kusina si Cindy at umiiyak, kinausap siya ng mahinahon ni Dian. Nakikipaghiwalay na si Cindy kay Dian. Naiiyak si Dian at hinahampas niya ang pader. Umiiyak din si Cindy. Hindi pumayag si Dian sa gusto ni Cindy dahil ayaw niyang lumaki ang anak nila ng walang magulang o hindi kumpleto ang pamilya niya. Magmakaawa si Dian na kung ano ang dapat niyang gawin para lang hindi makipaghiwalay si Cindy. Pero sinabi ni Cindy na hindi niya na talaga kaya yung ginagawang trato sa kanya ni Dian. Lumapit si Dian at niyakap si Cindy. Sa bandang huli ay naalala nila ang araw na kinasal sila. At umalis na si Dian sa bahay nila Cindy at pinigilan siya ng kanyang anak. Pinapabalik naman ni Dian ang kanyang anak at nilapitan ito ni Cindy para kunin. Patuloy sa paglalakad si Dian at naghiwalay na sila ng landas at dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.